Dumagdana sa isang kasunduan ng lokal na pamahalaan at ang USAID kung saan nakapaloob sa naturang kasunduan ang suporta ng USAID para sa mga residente ng Davao Oriental, lalo na sa tuwing sasapit ang malakas na ulan at bagyo. Para sa detalye, balitaan mo kami Angel Deliera ng PTV Davao. Buwang pusong sinuportahan ng gobernadora ng Davao Oriental Province na si Corazon Nunez Malanyaon sa isang Memorandum of Understanding ang proyektong Plan International na siyang pinatatag ng USAID na ang layunin ay ligtasin at tulungan ang mga hazard zone ng mga komunidad sa Buston, Katiil at Baganga, Davao Oriental. Our supervision dapat talagang we will also monitor kung anong ginagawa ng mga local government units namin. Ganon yun ng mga klase na suporta. At kung ano ang kakulangan, usually kami ang nagpupuno. No? Sa nakaraang pagragasa ng Bagyong Pablo sa Davao Oriental, inaksyonan agad ng USAID at ng Plan International ang nalugmok. Marami itong naihatid na serbisyong pampubliko katulad ng pagsasanay sa mga panahon ng sakuna at kung paano maging handa sa pagsasalba sa mga mapeligro ang kalagayan sa anumang sakuna, pati na rin ang pag-aabot ng pangunahing pagkain katulad ng bigas at iba pa. Sa Boston, malaking tulong talaga yung plan. Even after from the Typhoon Pablo, during emergency situation, maraming naibigay yung plan, mga food and non-food ration. Itong unang project na ito, ma'am, good for 1 year. So may natira pang 3 months. So gagawa pa ng mga drills at saka yung paggawa ng contingency planning bawat barangay na cover nila. Then after this, pag na-approve yung extension, another 1 year na naman po doon sa dagdag na mga barangays. Bagamat epektibo ang proyektong ito ay may hangganang 1 taon lamang, ngunit maaari rin itong pahabain depende sa progreso ng proyekto at sa kasunduang kakamit sa pagitan ng USAID na siyang founder ng Plan International at ng lokal na sektor. Kunin po nung project, marami po siya. Tapos sa lahat ng mga training na ginawa natin sa mga barangay, nandyan na yung DRRM orientation, nandyan na po yung disaster preparedness na training at nagkakaroon po kayo ng community risk assessment para din malaman ng mga barangay kung saan po yung mga hazard prone areas mismo doon sa mga barangay nila. Para sa Telebisyon ng Bayan, Angel Pizarro Deliera.